nangyayari daw ito dahil gusto ni Martin Romualdez magpresidente. Una sa lahat, hindi ko narinig direkta at siguro wala pa sa ating nakarinig na ni minsan sinabi ni Martin Romualdez, ni Speaker Martin Romualdez ng direkta na gusto niya magpresidente. In fact, nung last niyang talumpati sa Kongreso, sa plenaryo, sinabi niyang malayo pa sa iniisip niya, malayo pa ang usapin ng eleksyon sa 2028. Pero ako personally, at personal ko po itong opinion, sa tuwing bang may gustong maging presidente ng Pilipinas, yun na lang palagi ang titignan natin. Hindi ba dapat ang katanungan natin, may kakayahan ba to? May kaalaman ba to? May karanasan ba to para maging pinuno ng ating bansa? Di ba dapat hindi sa social media, hindi sa pangungutya natin dadaanin, kundi tignan natin ang performance ng isang public servant. At kami, ako personally, bilang leader namin sa Kongreso, nakita ko po kung paano magtrabaho ang ating speaker, Martin Romualdez. Diba, hindi siguro ang vice presidente ang tamang tao para mag-correct ng pagwawaldas. Hindi ko kami ang nakaubos ng 125 million in 8 days or 9 days. But that being the case, no? Hingan ko na lang din po kayo ng reaction regarding po sa isang statement ni Vice President Sara Duterte na sinasabi niya na ang impeachment laban sa kanya ay pagwawaldas ng pera at ginagamit lang ito para pagtakpan yung maraming pangako ng administrasyon na napako. Ano po ang inyong komento tungkol dito? Kung pagwawaldas lang dan, di ba, hindi siguro ang vice presidente ang tamang tao para mag-correct ng pagwawaldas. Hindi ko kami ang nakaubos ng 125 million in 8 days or 9 days. But that being the case, no, I don't think that procedures such as the impeachment, no, are actually pagwawaldas in a sense. Ito po ay mekanismo na nasa saligang batas. Kasama po ito sa pagiging isang matatag na demokrasya. Ang checks and balances na nakasaad sa ating konstitusyon ay nandyan po for a reason. And exactly for reasons like this, kung saan naghahanap tayo ng accountability mula sa pinakamatataas na halal na pinuno ng ating bansa. I think every resource that we invest or we spend for this purpose is worth spending. Kasi kung wala ang paghahanap ng accountability at wala ang ating wala po ang ating efforts para maitama ang maling ginagawa ng ating matataas na pinuno ng bansa, anong klaseng demokrasya rin naman tayo? At that being the case, hindi naman fair na sabihin na tinatago ng administrasyon kung kitang-kita naman natin ang mga ginagawa ng administrasyon para matugunan ang mga problema ng ating bansa. Kahit kami dito sa House, siguro naman, nung naipasa natin ang halos lahat ng legislative priorities ng administrasyon, ito'y klarong patunay na atin pong sinusuportahan at tinutulungan ang ating Pangulong mabigyan ng solusyon ang mga problema ng ating bayan. Siguro ang taong gustong magbulag-bulagan, talagang walang makikitang tama. At ang taong gusto lang manira, walang makikitang tama sa anumang gagawin ng Kongreso. I have yet to hear the explanation of the Office of the Vice President regarding the confidential funds. What could possibly constitute yung sinasabing pagwawaldas, no? So, nangyari na po itong impeachment processes even in the past, kay Justice Corona, I remember kay President Erap, no? Tapos si Justice Davide, maraming pangyayari. Are we to say na pagwawaldas din yun ng pera ng taong bayan? So, just let us do our work and we will see. No, that let the truth prevail. Yun lang po. Thank you po. Isang question lang din po regarding naman po sa programa po ng ating pamahalaan. One of your colleagues po, si Congressman Jervil Luistro, filed a bill para gawin na pong isang batas yung AKAP program. Sa paraan po ito, magiging regular na po siyang programa at regular na rin po yung pagpopondo. Ano po ang inyong take on this po? I-push na yan
support ko yan 100%. Nakita naman kahit sa aming distrito ang tulong na naibibigay sa mga pamilyang on the verge of poverty. Kasi sa ating mga existing programs like yung 4Ps, ang kinocover niyan yung sinasabing poorest of the poor. Pero sino ang umaagapay at tumutulong dun sa mga pamilyang halos, hindi naman sasabing poorest of the poor, but nearly there. And we want to prevent them from sliding down. Kahit na pang-alleviate lang panandalian. And sometimes that money is even used as puhunan sa mga maliliit na negosyo. So, the institutionalization of AKAP, I think, is a welcome development. And I want to commend our colleague, Congresswoman Jinky Luistro, for this initiative. Madalas kong sinasabi na sa lahat po ng social amelioration program, isa po sa pinaka-epektibo at pinakamalaki ang return of investment ng ating gobyerno, itong AKAP. Bakit po? Contrary sa sinasabi ng nakakarami o marami, itong tinutulungan po ng AKAP, hindi po ito yung mga walang ginagawa, yung walang trabaho. In fact, ang basic na kailangan na requirement, kailangan kumikita. I think yung mga taong kumikita naman, nagtatrabaho, ngunit kinakapos lang ng konti sa kanilang pang-araw-araw, ay kinakailangang matulungan. No? We see their efforts, we see their productivity. In fact, we also see their contribution sa ating ekonomiya. Maliit man yung buwis sigurong binabayaran nila kumpara sa malalaking mga negosyante o malalaki, mas nakakataas sa ating lipunan. Pero hindi natin maipapasawalang bahala yung contribution nila. At sa tingin ko, itong pagkakataon na matulungan, katulad ng sinabi ni Congresswoman Roman, no? Itong pagkakataon na matulungan ng ating mga kababayang may kapusakita ay malaking bagay, lalong-lalo na sa kanilang pamilya dahil marami sa ito ay mga breadwinners. Diba? Ito talaga, breadwinners, and that goes a long way to amplify. At nagpapasalamat tayo kay Congresswoman Luistro na naisipan niyang mag-file ng bill at I think from on the part of Tingog Party List, no, buong-buo ang ating suporta sa institutionalization. At contrary sa sinasabi ng iba na ginagawa nating ayuda nation ng Pilipinas, gusto ko lang ituon ang atensyon nila. Yung kapitbahay nating bansa, ang Thailand, namigay din sila ng allowance na 10,000 baht sa halos lahat ng Thai nationals. Kasi naniniwala sila na kung maibibigay at may papamahagi ang tulong na ito, hindi lang matutulungan yung individual at ang kanyang pamilya, kundi magkakaroon ito ng ripple effects sa maliliit na mga negosyante at sa kabuuan ng ekonomiya. Ito po yung isang parte ng AKAP na hindi natin nabibigyan pansin. At nakita po ito namin sa mga lugar po kung saan tayo nagkaroon ng malawakang pagbibigay ng ayuda. Nagkakaroon ho ng paglago ang mga small at medium enterprises. Kasi ho, tumataas ho ang purchasing capacity. Kahit papaano po, kung sa economics lang, the velocity of money, the volume of money, all contribute to a healthier economy. Wag ho nating, sobrang simplistic po, ng mga panukalang tanggalin natin kasi nagkakaroon ng dependency, tanggalin natin kasi ayuda lang yan. Hindi ho, meron siyang malaking macroeconomic impact na kailangan ma-appreciate. Kaya yung mga panawagan na alisin ang AKAP, sana po itignan nila yung merito ng programa at mapapag-aralan na hindi lang yung individual at yung kanyang pamilya ang natutulungan, pero buong lipunan, buong bansa po ang natutulungan nitong economic stimulus na dulot ng AKAP. Maaari ko sana idagdag na kami naman po dito sa Kongreso, we're very aware na this is a stopgap measure. Hindi naman namin pangarap na buong buhay nakaasa sa AKAP ang ating mga mamamayan. We're very well aware na ito ay tulong, pantawid. But gusto ko rin i-assure ang ating mga kababayan na kami po sa Kongreso, pagdating po sa mga mas malalim at mas long-term na pagbabago para magkaroon po ng progreso sa ating ekonomiya, sa pamamagitan po ng pag-attract ng more investors, sa pagtulong po sa ating mga magsasaka, sa pag-agapay po sa mga small and medium-scale industries. Lahat po yan ginagawa namin dito sa House of Representatives.
Kaya nga nag-amyenda tayo dun sa rice tarification law para tulungan ng ating mga farmers. We want to create an investor-friendly climate. Ano po? Kaya nga we want to establish the rule of law kasi isa sa mga complaint ng ating mga investors, yung arbitrariness na sinasabi nila na that the law is applied selectively. Hindi po tama, hindi po totoo yan. Nais nating patunayan. And of course, lahat po ng legislative agenda ng ating Pangulo na may kinalaman sa ekonomiya, kami ay naipasa na namin dito sa House of Representatives. Which begs the question, sa Senado. So, maybe ito'y pananawagan din sa ating mga kaibigan sa Senado. Tulong-tulong tayo, ha? Para bukod sa AKAP, meron din tayong naipapasang mga economic policies na mas mahaba ang mga epekto sa ating ekonomiya at sa ating bansa. Thank you. Moving on, we have Isa Abendaño Omali from GMA-DCBB for the next questions. Hello po. Good afternoon. Meron pong statement si Senate President Cheese Escudero na nakiusap po siya, yun na lang pong gamit nating term, nakiusap po siya sa mga senador na i-avoid na magsalita about impeachment versus VP Sara Duterte. Dito po ba sa House, meron din po ba ganong instruction si House Speaker Romualdez na wag munang magsalita or iwasan muna magsalita regarding po sa impeachment? Walang ganyang directive mula sa House leadership, no? Galing kay Speaker. If I were to describe yung dynamics ng pagtatrabaho namin dito sa Kongreso, the Speaker has always allowed us to do our work. Ano? Freely, walang pagbabanta, walang pananakot, ano? And I think this serves well, the institution, no? We want to reaffirm yung ating mandate. And of course, ang sabi ng Constitution, kailangan namin i-process to. Inevitably, mapag-uusapan din yun, ano? Palagi ko kaya nabanggit ni Senator Cheese Escudero, no, na sinabihan niya yung mga senador na wag pag-usapan. Kasi eventually, kung magpa-prosper itong impeachment case, sila ang mag-act as judges. So, as judges, you cannot preempt or show any kind of inclination or tendency. You have to be independent. So I think that's just an advice for the senators to be cautious with whatever they say. Hindi naman dahil yan pagkital sa kanilang freedom of speech, pero that's just prudence, no? At ginagawa rin naman to sa ating judiciary. Naintindihan at ginagalang ho natin yung patnubay ng ating Senate President. At to be honest, I totally agree with the Senate President that the senators as senator judges, if in case the impeachment trial prospers, no, should refrain from making statements as a matter of responsibility, as a matter of personal judgment. And I think in that light, no, kami din sa Kongreso, hindi na siguro kailangan sabihin ni Speaker. Siguro maintindihan na rin namin yung gravity, yung halaga ng role na aming gagawin bilang part ng mag-aaral o magsusuri sa impeachment complaint na mas makakabuti sa proseso na ilagay sa lugar at ilagay sa tama ang aming mga komento. Thank you. Billy Vegas from Abante and Politico. You're recognized. Ang magandang tanghali po. Hingi lang po sana ng reaction doon sa sinabi ni BP na ginagaslight daw po siya ng House. Sa totoo lang, lahat naman tayo naririnig ang mga sabi ng ating Vice President. No? Ako, personally, my opinion is dapat tigilan na ng Vice Presidente ang panggagaslight sa taong bayan. Mitong mga nakarang araw, halos ang mga statement ng Vice Presidente mula sa sinabi niyang siya yung inaapi, sinabi niyang siya ang threaten, sinabi na dapat siya na ang presidente noong 2022. I think these comments have no place in a mature democracy, much more among professionals at public servants at that. Dapat hindi sana ganito. Wala naman siguro ako yung narinig sa mga congressmen na personal na pang-aatake sa pangalan at sa
sa pangalan at sa katauhan ng ating Vice Presidente. Ang aming pong mga sinasabi, halos lahat to ay nanggagaling sa mga resulta ng mga pagdinig sa Kongreso. Everything that's said so far can only be based on the evidence presented in all the hearings. And the call has always been based on accountability. Tayo po lahat ay mga halal na lingkod bayan at hindi ho pang gagaslight ang sabihing ginagawa mo ba ng tama ang inyong trabaho. Siguro pang gagaslight ang sasabihin na noong 2022 ako sapat ang presidente. Siguro pang gagaslight ang sasabihin inaapi siya habang ang ginagawa lang naman ng Kongreso ay hingan siya ng accountability at trabaho naman namin bilang mga lingkod bayan na i-explain ang paano namin ginagamit ang resources ng gobyerno. I'm sure no, yung narrative na gusto nila yun ang paulit-ulit kasi hindi lang ho natin to naririnig sa Vice Presidente, naririnig natin to sa lahat ho ng mga supporters niya sa social media. Parang iisang script lang ho sila. At sana ho, apila namin sa taong bayan, wag ho tayong magpapaloko sa ganitong mga salita. Hindi tayo, tignan ho natin yung ebidensya, pakinggan ho natin yung ginagawa sa mga pagdinig. At together siguro, let's all demand accountability from our elected officials. All these claims, no, na keso inaapi, keso ginagaslight, o kahit merong pagbabanta sa kanyang buhay, para sa akin, are all distracting from the real issues here. Trabaho lang po. Merong Quadcom na nag-present ng mga valid questions in the most intelligent and polite way. And I've seen that. Vis-a-vis the ways the investigative committees were carried out, no, in the past administration. So, bakit hindi na lang sagutin yung mga tanong, no? Para matapos na, para mabilis ng trabaho. Kung wala ka naman tinatago, edi sagutin mo yung mga tanong. Kaya nga ako tuwan-tuwa Kong Jude pag nakita ko si VP Sara na nag-a-attend, tapos kalmado siya, nagsasalita. That's the kind of Vice President that I want to see. Confident, serenely confident. And I think that's what people would expect from any public official. Sana every time. Kaso nga, pag merong ganyang mga claims, para sa akin, wag na natin pansin yung mga ganyong claims. It's just mere distractions. Focus lang tayo dun sa trabaho. Pagsagot sa tanong, it's as simple as that. Kung wala naman tayong tinatago, edi sagutin natin. Of course, I do not know what is hindering them from answering these questions, and that they have to resort to these ludicrous claims, out of this world. Isa pa pare. Go ahead. Hingi rin po ng reaction, sabi po ni BP Sara, ginagamit nila yung COA para humingi hanggang makahanap sila ng anong pwedeng gamitin, all because gusto ni Martin Romualdez magpresidente. Well, first, ito narrative nila na nangyayari daw ito dahil gusto ni Martin Romualdez magpresidente. Una sa lahat, hindi ko ho narinig direct at siguro wala pa sa ating nakarinig na minsan sinabi ni Martin Romualdez, ni Speaker Martin Romualdez ng direkta na gusto niya magpresidente. In fact, nung last niyang talumpati sa Kongreso, sa plenaryo, sinabi niyang malayo pa sa iniisip niya, malayo pa ang usapin ng eleksyon sa 2028. Pero ako personally, at personal ko po itong opinion, sa tuwing bang may gustong maging presidente ng Pilipinas, yun na lang palagi ang titignan natin. Hindi ba dapat ang katanungan natin, may kakayahan ba to? May kaalaman ba to? May karanasan ba to para maging pinuno ng ating bansa? Di ba dapat hindi sa social media, hindi sa pangungutya natin dadaanin, kundi tignan natin ang performance ng isang public servant? At ako personally, bilang leader namin sa Kongreso, nakita ko po kung paano magtrabaho ang ating Speaker Martin Romualdez. At siguro kung kakayahan at kaalaman at karanasan lang din ang pag-uusapan, alam na ho natin ang kasagutan.
Kung didiretsuhin ko lang ho, kung tatanungin ko kung anong nagawa ng Vice Presidente nung siya'y kalihim ng edukasyon, siguro nakita naman natin, hindi lang ho sa pagdinig sa good government, kundi kahit sa Appropriations Committee na oversight, malaking pagkukulang po nung siya'y umupong Secretary of Education. Let's call a spade a spade. Hindi ho ang ambisyon ng tao ang dapat maging katanungan natin. Ang tanong dapat natin, may kakayahan ba? May kaalaman ba? May karanasan ba? Ang isang Pilipinong nagmamahal sa bansa para ilahad ang kanyang sarili bilang pinuno ng ating bansa. Yan po dapat ang pag-iisip at sinasagot natin araw-araw. Tungkol naman po sa mga dokumentong nanggagaling sa COA, kanino ba galing yung mga dokumento na yun? Di ba galing din yan sa Office of the Vice President? Ba't nila kinahihiya kung lalabas sa publiko sa pamamagitan ng Quadcom? Now, tungkol naman dun sa sinasabing pangarap ni Speaker Martin Romualdez na maging presidente, ang tanging taong napapakinggan kong who's very open about her ambitions to become president is the VP. And of course, karapatan niya yon. She has even claimed na sa kanya na yun as early as 2022, when in fact, nobody can own the position of the presidency. Ito ay pinahiram lamang sa atin ng taong bayan. And it's the same with us na nasa Kongreso. Hindi po namin yan pag-aari by entitlement. Kami po, we try to convince the people. And kung nagugustuhan kami, ipagkakatiwala sa amin ang aming mandato. And kinikilala po natin yan. Let us remember, it is not ours by entitlement, ang pagiging Pangulo or not. Sabi kahapon ni Rep. Pam Zamora, ito ay by destiny. And may I add, it is because of the people's mandate. Power emanates from the people. So, hindi po pwedeng sabihin akin yan o sa'yo yan. Bakit? Diba? Wala namang basihan yun. So, focus lang po tayo dun sa trabaho. And of course, gusto ko rin segundahan yung sinabi ni Kong Jude na kailangan ang ating mga mamamayan mag-exercise ng tinatawag na critical thinking. Alam nyo, sa panahon na ito kung saan merong malaganap na, I don't know, social media, sa FB, sa lahat ng platforms, kailangan mag-isip ang taong bayan, gamitan ng ating mga utak, maging objective tayo, at suriin talaga sa paghalal ng ating mga opisyal mula sa Pangulo, Vice President, sa mga miyembro ng Senado, ng Kongreso, sa ating mga LGUs. Yung qualifications, yung pag-uugali rin, mahalaga yan. Kailangan din merong paggalang sa kapwa-tao at higit sa lahat, paggalang sa Diyos at paggalang sa ating saligang batas. Sabi ko nga, it's all about the rule of law. May dadagdag lang ako kasi na-mention ni Congresswoman Roman yung tungkol sa mga survey. No? Bagamat nakakatulong ang survey para unawain ang pulso ng mga mamamayan, walang halal na official pong nananalo sa survey lang. Election po ang nagpapapanalo. Pwede ka hong nanguna sa survey at nakita po natin yan. Maraming mga frontliners sa survey, hindi rin nanalo sa huli, hindi rin nanalo sa eleksyon. At siguro dahil hindi naman lahat na tatanong talaga sa survey at hindi rin natin ma-underestimate na minsan nagbabago din ang pulso ng mamamayan. Nag-iisip po ang ating mga botante. Kaya po sa huli, minsan magkaiba po ang resulta ng survey. Kaya kung yan po ang ating pangahawakan bilang batayan, kung sino po ang dapat at karapat-dapat na manguna sa atin, siguro kailangan pa natin mag-isip-isip at tuunan yung totoong mga dahilan kung paano tayo pipili ng mga tamang leader para sa bansa. Thank you. Marian Enriquez from TV5. So I have two sets of questions po para regarding kay Mary Grace Piatos and sa impeachment. Sa with the certification nga po ng PSA confirming that certain Mary Grace Piatos po has no record of birth, marriage, or death in their database. What does this mean po? May malinaw na po ba tayong basihan para magrekomenda kumbaga ng technical malversation o mas malala, plunder regarding this? Lalo na po, you raised the question, gaano ba karami pa itong mga fictitious and erroneous na acknowledgement receipts to justify po nga ng OVP itong kanilang confidential expenses?
Ang Quadcom naman cannot act as a prosecutions, no? Prosecutor's office. Hindi naman po, iba po yun. So, bahala na po ang prosecutor's office kung magfa-file ito ng charges. Ano. So, ang implications nga nun is simple. Sheer logic would tell you na kung walang Mary Grace Piatos, lahat ng dokumentong pinirmahan ni Mary Grace Piatos ay huwad at hindi makatotohanan. Ano. And in the bigger scheme of things, kung merong ganyang irregularity, siguro kailangan pa nating suriin yung mga ibang dokumento na nag-justify ng mga expenses, no, incurred by the Office of the Vice President. No? So matatanong mo rin, yung mga ibang rin nagpirma ba ay totoong tao ba? Talagang mapapatanong ka eh. So yan, patuloy palagay ko ang investigation sa Quadcom, no? Para alamin yan. Pero nakakalungkot. Yung dishonesty factor, bakit may ganon? Bakit may ganon? Kong Jude. Well, I think it reinforces only the earlier findings of the committee that there is reason to doubt the veracity of the documents presented as acknowledgement receipts attached to the COA, the liquidation report na sinumite ng Office of the Vice President. Sabi ko nga kanina, kung merong kamalian sa isa, siguro it gives us reason to also anticipate na baka spurious din yung iba. At kung spurious ito on a large scale, baka nga umabot tayo sa technical malversation. Pero katulad nung sinabi ni Congresswoman Roman, hindi na ho trabaho ng Kongreso yon. Ang trabaho na natin ay maglahad ng recommendations. At sana ho, tignan ho ng ating piskalya kung baka o ng DOJ na itong mga ebidensya for what it is. As I said, hindi dapat din ipasawalang bahala ito. Bakit? Ang pinaka-konkretong pamamaraan for us to really establish that public office is a public trust, kung paano gamitin ang pera ng bayan. Ito may maging 100 piso o 500,000 piso o 1 milyon o 500 milyon, yan po ay pera ng bayan. At kung sa pagkakataong ito, gawa-gawa ang mga dokumento ni Mary Grace Piatos, gawa-gawa si Mary Grace Piatos, nanakawan po ang taong bayan.